So live and let are one body in Christ, and everyone members one of another. Okay, basahin ko na lang po sa 1 Corinthians 9. Actually, yung first part lang kukunin natin kasi doon. Familiar na tayo dyan, di ba? Sabi po dito, for though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon, sa mga usapan kanina, Panginoon, ingatan ng bawat isa. Lalo pong, lalong-lalo na po ang isang sa pag-aaral ng salita, Panginoon, dahil po nga po yung mag-determine kung paano kami lalago. Dito kami magproteksyon na kung alam namin dapat namin gawin. Kung hindi naman ay delikado. So I pray, pangunahan niyo bawat isa, Panginoon, mga bago rin, Panginoon, makasunod sa bawat isa, Panginoon, ay tulungan, especially, Panginoon, para ma-fulfill namin yung kalooban sa amin, Panginoon, so willing, maraming maligtas, Panginoon, ma-establish sa inyo, maglingkod din, Panginoon, at tuloy-tuloy po yan hanggang kayo po ay dumating. So patubayan niyo bawat isa, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi, nagmamadali na tayo, no? Pero okay lang naman yan. Wala naman sobrang nagmamadali. Nga naman, no? Sige, ayun, ginawa ko. Ang title natin po ngayon, so very familiar po yung Romans 12, no? Marami tayong preaching dyan, siguro, mga 3 na. Pero, ang focus natin ngayon, medyo yung isang party lang dyan, no? Obviously, paglilingkod yan. Sabi dyan, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is reasonable service. Kasi ang pinag-usapan dyan, yung paglilingkod natin sa Diyos, pero sa bandang una, nasabi, living sacrifice. Ibig sabihin, tingnan natin sa ibig sabihin ng sacrifice, ha? Sinabing sacrifice, para sa bago rin, or pwedeng review. Madalas gamitin naman to kaya dito sa atin bago. Pero maganda nating balikan natin. Sabi niya, an act of offering to a deity something precious. So Tagalog, pag ino-offer, binibigay. Ayun ang ibig sabihin nun, ha. So deity is Diyos. So obviously, isa lang ang Diyos. Pero yun nga, maraming peke. So I believe, kaya yung mga nag-offering sa peking Diyos at peking offering din, panglito lang po yan. Ganun lang po yan. Yung iba ginagamit na parang wala naman Diyos kasi nakita mga tanga naman eh. Parang flat earth din yun. Di ibig sabihin na may naniniwalang flat earth. Ibig sabihin walang earth, di ba? O kaya nasa matrix tayo kung naman. Merong mga loko-loko, may mga outlier, may mga hindi tama yung paniniwala, at even worse, may mga talagang sinasadyang magmukhang tanga sila para pasinungalingan yung something na totoo. Okay? So, ganun din po yan. Kaya may yung deity. Isa lang actually yung Diyos. So, sa Bible, yes, may offering at may sacrifice sa Diyos. Ano pa? Something offered as yun din yun. Pero tingnan niyo yung 4, loss, nawala. And then sacrifice, burnt. Hindi ko lang burnt na yan o burnt. Hindi. Basta alam natin sacrifice sa Bible o sa Old Testament. Hindi tayo mag-focus sa Old Testament, pero sabihin ko lang sa Old Testament. Ang makikita na sa Old Testament, pag sinabi sacrifice, offering, madalas ay lalo pag sa kasalanan, paano bagitin kanina umaga, no? Pag sa kasalanan, mga hayop. Okay? And then, yung iba nga pinapatay, lahat pinapatay, pero iba ay sinusunog yung ibang party lang, yung iba, buo. So, ano mangyayari sa hayop pag sinacrifice? Ano mangyayari sa hayop? Wala na, basically. So, kung baka yan, dati mo nagagatasan, ngayon wala na yung gatas, wala na rin yung baka. Kaya punta tayo doon, no? So, pero dito sa verse na to, ang ipepresent daw natin sa New Testament, talagang iba kasi nga yung physical sacrifice na hindi na kailangan yun eh. Kasi si Jesus na nga yung pinatay para sa kasalanan ng sanlibutan, once and for all, sa Hebrew. So, wala na kailangan patayin. Pero nababanggit pa rin yun kasi nga yung Old Testament, may mga tinuturo sa ating mga bagay, no? As example, saka principles,
Ibig sabihin mo, wala nang significance at even nire-represent man lang yung sacrifice ng meron. Pero ngayon, lahat spiritual sacrifice na. Kaya ngayon, ang alam natin, pag sinakripisyo ang isang hayop, patay po yun. Kaya ngayon, sabi dito, living sacrifice. So talagang in-specify yan na may pagkakaibang sacrifice sa New Testament sa Old Testament. Pero again, hindi ko sinabing sa Old Testament, hindi sila naglilingkod. Naglilingkod. Pero ngayon, yung paglilingkod natin ngayon, mas malinaw na again, hindi na kailangan mamatay, hindi kailangan mamatay. Pero habang ikaw'y buhay, nabubuhay, doon ka nagsasacrifice. Ano yun? Ibang klase. Yun ang tatakil natin ngayong hapon. Ang title natin ngayon, A Living Sacrifice. Subtitle, Losing to Gain More. Kaya binasan din natin po yung 1 Corinthians 9:19. Balikan lang natin. Kaya sabi dyan, si Paul, sabi niya, for though I be free from all men, kahit malaya ako. Nung si Paul, nung panahon po nila, may talaga slavery. Literal na slavery. Okay? So, kung sinabing slave ka, hindi ka pwedeng basta magbakasyon kung gusto mo. Okay? May mga certain limitasyon. Kung sila pwedeng lumipat, ay, doon ayoko na, resign na ako dito. Hindi, halipin nga eh. Hindi pwede yun. So, pero si Paul, pinanganak siyang malaya, Roman citizen nga siya, kahit siya ay Hudyo. Sa panahon nila, ganun yun. Sabi niya, kaya kahit na, for though ako'y malaya, yet have I made myself servant unto all. Malaya siya, pero pinaalipin niya. Ay, dalawa yung ibig sabihin na servant, pwedeng tagapaglingkod lang, pwedeng alipin. Mas mataas yung servant lang. Kasi parang sa atin, sa panahon natin, pwede ka mag-design. Okay? Ang pagkakapareho ng servant sa slave, yung slave, konting-konti lang katapatan. Okay? So, kaya kahit daw malaya siya, ginawa niya yung sarili niyang tagapaglingkod sa lahat. Bakit? Parang normal ba yun? Ikaw ba, malaya ka, magpapalipin ka? Normally, karamihan ng tao, hindi. Para saan ba yung kalaya mo, magpapalipin ka? Masaya ka na eh. Pero, may dahilan si Paul na mas mahalaga sa kanyang kalayaan, which is, para mas marami daw siyang, hindi ni-specify, no? Pero actually, pag dinasa nyo ito, maligtas din yung iba. Okay? Gain the more, so mas marami siya ma-accomplish, at specifically, maligtas yung mga tao. At dito nga, nababanggit yung mga Hudyo. Okay? Balik tayo doon. So, ikaw pala, pag naglilingkod ka, para kang sakripisyo, kasi nga, yun ang pag-usapan natin ngayon. To what level tayo dapat mag-sacrifice, ano yung tamang sacrifice, hindi, ano yung dapat natin tanggapin bilang servants, yan. Okay, kaya yan lang akong 5 points, kaso maraming sub-points. So, ba't importante ito? Alam na kasi natin, basically, tayo dapat maglingkod sa Diyos. Pero, minsan, hindi na-specify natin ano yung included doon. Okay lang ba umattend lang? Okay lang magbigay lang? Kung nagbigay ka na, pwede ka hindi umattend or something, hindi ka na mag-soul winning. Ano ba dapat? O naglilinis ka dyan, naglilingkod ka, nagluluto ka for example, tapos the rest of the service, di ka nakikinig, tama ba yun? Paano yun, kung yun ang pag-aarating ngayon? Kaya nga sakripisyo eh. Inuuna ako sa sarili ko. But anyway, kaya may points tayo dito, how and what is the best form of self-sacrifice? Basically, ang topic natin, self-sacrifice ha. Huwag yung iba ha, parang iba. Sabihin, sumpa ko yan, mamatay mo yung kapitbahay namin, mga ganun eh. Patawa lang yun, obviously. Hindi mo sasacrifice yung iba. Doon iba ginagawa yun, pero mali. Okay? Ikaw, kaya self-sacrifice ang ating topic. Yung title ulit natin, A Living Sacrifice, Losing to Gain More. May dahilan. Hindi ka mag-sakripisyo lang, wala lang, pabida lang, pakitang tao lang. Yung sa Wikipedia, pag tinitingnan ko yung mga ibang tao, parang yung philanthropist, parang naging title na eh. Parang samantalang ginagamit nila yung nakabaligtaran, pang ano lang, propaganda or something, papogi lang eh. Parang pag sobrang loko-loko mo, parang pambalance ba sa philanthropist pala siya.
Eh, yung mga mababaw yung pagkakaunawa doon, ay, okay to. Ayoko nang lumalim dyan muna. So, again itong mga mabanggit natin, actually, karamihan dito, halos lahat, mga biblical examples to. So, pwede natin or dapat natin kung tayo maglilingkod sa Diyos ng tunay at tapat, at pwede tayong makaasa ng reward sa Panginoon dahil matuwa siya sa atin talaga, ito daw tayo dapat, okay? So, number 1, okay, ba tayo pag-uusapan ito, pati aral para maging ganun tayo, okay? Kasi sa totoo lang, dyan nagkakatalo, gusto hindi mo nang sinabing ganun eh. So, kaya malinaw, okay? Matthew 16, mayroon tayong 2 points dito. Ito po yung equivalent natin memory verse. Luke 9, 23 to 24. Kaya sa Matthew tayo ngayon. Sabi po dyan, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. So medyo may pagkakaibang konti, pero ganun din yun sa Luke 9, no? And then sabi sa 19:21, Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, ito po yung rich young ruler tinatawag, no? So halos nasa kanila at outwardly, parang galing nito. Anak siguro ng kung sino na, anak ng pastor na maayos. Medyo maayos yung buhay niya, at least yun ang alam natin, outwardly. Kasi sinubok siya ng Panginoon, sabi niya dyan, If thou will be perfect, go and sell that thou hast. Tagalog, gusto mo talagang maging kumpleto, matured, lahat ng meron ka, ibenta mo, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. So again, alisin ko muna yung hindi sinasabi ng Diyos dito magbigay ka para maligtas ka. Okay? Kaya nga, if thou will be perfect, hindi sinabing if thou will be saved, though yun ang tanong kasi nung una eh. Ayan, no? So, yung lumalim dito, doon tayo sacrifice. May tanong kayong tanong na lang muna, hindi yung salvation issue. Ang gusto kong sabihin dito, sabi kanina, if thou will lose your life, you will save it. Parang baliktad siya. Obviously, diba sinasabi siya nung masasave mo, anong meron sa buhay. Sabi doon kasi life eh. Kaya kailangan intindihin natin yun. Pero, balik tayo kami doon. Pero dito muna, focus tayo, sabi, if thou wilt. Okay, balik na tayo sa 16. And then sabi din dito, sa 16:25, sabi dito, For whosoever will, ano ulit siya yung will? Gusto mo, kung gugustuhin mo. Yung point number 1 natin, willingly done. Yun yung klase ng self-sacrifice na the best. Kanina, mayroon tayong binolunteer dito, pero iba pa yun eh. Di ba? Ay na-encourage siya, tinuturuan natin. Pero sa pagdating sa adult ka na naglilingkod ka pa sa Diyos, wala nagsasabi sa'yo, bad! So, winning ka naman. Isipan ko, hindi ka nagaganonin ba? Pag adult ka na, kalaking ka na, bigote ka na rin. Tapos, tawagan pa kita. Hindi na, ikaw na dapat yung willing. Saka, yun na, pinaglilingkod mo na sa Diyos yun eh. Pag ikaw pinipilit pa, asahan mo, hindi yan magandang paglilingkod. Amen? Amen. So, habang nagmamature tayo, iwasan natin yun. Again, pag bata nga, minsan tinuturuan lang. Default, andito yan eh. Pero pag hindi na ako gusto dito, kung ano man, lumipat sila kung saan, dapat marunong ka pumunta sa church ng out of your self-will. And number 1, kasi ang hindi willing na paglilingkod, hindi maganda. Hindi maayos, kasi nga ayaw mo, double-hearted ka, o ayaw mo talaga, napipilitan ka. Nag-usapan natin ulit, sacrifice, okay? So, dapat, parang pastor, ang isa nga yan sa mga kaya pina-emphasize ko to eh. Pag sinabing sacrifice, ayan na, nahalo ko na yung point number 2. Sige, point number 2 na tayo. The same verses, yung nabanggit natin, ito. Whosoever shall lose it, okay?
Sabi kanina, no, sell all that thou hast. Lahat ng meron ka. Ibenta mo. Pamigay mo, ipinagbentahan. Ano yung obvious na dapat pag-sakripisyo? Number 2, accept the fact that we can't help but lose something. Okay? Siguro kasi may mga sa bata pa, ano na eh, negosyante na eh. Wala nang masama dyan kung negosyo pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin ngayon. Baka nahiligaw kayo ha. Paglilingkod sa Diyos. Okay? Nakikinig. Walang masama business. Walang masama magtrabaho, sumweldo, okay. Pero paglilingkod na sa Diyos, ibang level kasi yan eh. Ang hinahanap sa atin, yung paglilingkod na nagsasaka, pag sakripisyo yan, may mawawala sa'yo. Kasi mawawala. Mamaya natin puntahan yung may magigain ka rin. Kasi ng second part. Pero dapat tanggapin yung mawawala sa'yo. Amen? Malinaw ba yun? So, malinaw nga yun eh. Pero lalim na tayo, apply nyo sa sarili nyo. Paano nga yun? Minsan, madalas, diyan nagkakatalo. Okay, may mga tao kasi na kasi sabi natin lahat tayo may ayaw walan, di ba? Di ba? Oras lang eh. Oras, pera. Kaya po yung mga hindi nakakaunawa, yung mga sobrang baguhan o yung iba talaga umiiwas or what, hindi nila maintindihan yung bibigay ka sa church. Okay? Hindi nila maintindihan yan. At lalo yung pag-attend pa nga lang eh. Makinig pa nga lang eh. Ba't ako makikinig dyan? Isang oras. Naintindihan yun. So, gusto ko lang sinasaksak ko lang sa ano nyo. Ibig sabihin, kasi hindi, yun yung mabanggit natin madalas kasi. Ano ba yan? Attend, aral, tithes, yun yung mga simple. Marami pa sa buhay nyo, pag lumalalim na kayo, madalas di natin nakabanggit dito at yung ba di natin nalalaman yun. Ano yun? Kunwari, engineer si, Rain. Aalamin ko ba yung ginagawa mo sa trabaho mo? Konti siguro, pero hindi na ako Rain, baka mayroon kayong ganyan ha. Tigil mo yan, di ko nagaganon. So, yung mga paglilingkod ka sa Diyos na ikaw na lang makakalam, therefore, hindi ka pinipilit. Diba? So, pero kailangan, kung makapaglingkod ka ng tama, dapat willing ka, and may mawawala sa'yo. Tanggapin mo na yun. Pag hindi mo, pwede naman ako maglingkod ng ng kumikita pa ako. Kumita ka sa secular job mo, pero pag naglilingkod ka na sa Diyos, asahan mo may mawawala sa'yo. Pag hindi mo inaasahan yan, hindi ka makapaglingkod ng tama. Nakikinig ba? Ano yung mga pwede mawala sa'yo? Hindi kayo nakikinig eh. Tanggapin mo yun. Yung pag nawalan ka, pag ako, mga wala lang, hindi mo alam. Yun ang isa sa mga dyan, basic dyan. Ano pwede mo wala sa atin? Pera lang, pagkatay, yan pa lang. Malaking bagay, simpleng bagay, pero kailangan nating maunawaan. Amen? So pag umattend ka ng church, again, mababaw pa yan. Basic yan. Mabuhusan ka ng panahon sa kung ano mong gusto mong gawin. Pahinga man, tulog, business. Ano pwede mawala sa'yo pag naglilingkod ka sa Diyos? Hindi ko na sinulat dito kasi abisado. Ano pa? Paano kung matapang ka talaga? Pwede kang mawala ng kaibigan, opportunities. Dami niyan. Ano pa? Trabaho. Pwede kang hindi ma-promote or matawalan pa. Malala yun. Pamilyadong tao ka. Ano pa? Ano ba? Pamilya. Yun. Totoo po yun. Either alisan ka, galitan ka, or minsan naman, may ibang klase ng paglilingkod na yun nga, mawalan ka rin ng time sa pamilya mo. Kahit mga pastor po, minsan ganun. Pag di nila mabalance, masyadong gusto ko maglingkod, gusto ko oras ko talaga sa Panginoon lahat. Paano yung pamilya mo? Bahala na sila. Or, compromise, ibig sabihin, binibigyan mo ng oras, pero either para sa kanila kulang or talagang kulang. So nga, naglilingkod ko sa Diyos. So, ano pa? Hindi sila pwede mo i-derive lahat dun eh. So, ano yung point natin? Ang linaw po dyan.
Kung gusto mong makamtan yung buhay na gusto ng Diyos para sa'yo, may mawawala sa'yo. Okay, doon pala tayo actually sa first part eh. Pareho na din pala. Kasi pag ikaw na, ang kabaligtaran naman, pag gusto mong, ay, ayoko mawala ng oras, ayoko mawala ng trabaho, ayoko mawala ng pera, ng oras, yung ibibigay sana sa iyo ng Diyos, hindi magkakaroon. No? So, palitan yan. So, ulitin ko, number 1, willingly done. Number 2, accept the fact that we can't help but lose something. Sa Tagalog, dapat tanggapin na natin may mawawala. Huwag ka na magtaka. Yun yung mismong ibig sabihin ng sacrifice. Uy, sacrifice na yan. Sacrifice na to. Rinaw. Okay, so dinidikdik ko lang kasi nga minsan I believe, medyo totoong naglilingkod ka na. Yung iba parang di makapaniwala. Ano? Gamit ko, gagamitin nila. Pera ko, mapupunta sa kanila, sila gumagamit. Pati bahay. Pati oras ko. Ganun talaga. So again, minabalance naman yan. Kaya nga, ang nagsasabi sa inyo, hindi naman kayo pinipilit kung ano yung willing nyo. Again, simplihan natin ha. Dalawa na lang muna oras sa pera. Madaling i-measure kasi yan eh. So sa ating services, kung natin talagang ating palagay mo, napaka-importante ng oras mo, Sunday lang ako. Ha? Sunday morning lang. Hindi ka pipilitin. Diba? Pero I believe, kaya nga 3 yan. Yan ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. Hindi akong papagod dito na hindi naman kailangan. Diba? So, gusto sabihin doon. So, madaling measure, diba? So, ayun, teka na, wala ako doon. Sigad, ano pumunta doon? Sinasabi yung bago yan. Sige, magaling, mag-backtrack. Rewind. Ano ba? Sacrifice. Yun. Sacrifice mo yung oras mo, yung pahinga mo. Yan. Sa pera, mas madaling pag-usapan, di ba? Sina-measure yan. Ayun. So, number 1, willingly done. Pangalawa, accept the fact that may mawawala talaga. So, kaya pag-usapan natin yung mag-gain natin. No? Number 3. Ano ba dapat namin maintindihan at paano natin ginagawa to? Number 3, basahin ko muna sa Romans 14. Saan ako bibigay yung point? Isang oras. Kanina, Romans 14, 21, sabi dito, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Tagalog, ganito yan. Hindi daw mabuti na kumain, ha? Hindi mabuting kumain, may kung pala siya dyan, okay? Kahit uminom, or kahit ano pang gawin mo, kung yung gagawin mo ay makakatisod, stumblet, or makaka-offend, or hindi mo siya masyado ma-offend, pero magiging mahina siya. So, spiritual ito ha. Yung sama sa Romans 14, alam niyo yung context dito, yung mga bagay na medyo, hindi ganun ka-importante, pero still, dapat mag-ingat ka raw. Yung mga ginagawa mo, baka nakakatisod sa iba. Ngayon, yung mga pagkain tsaka yung holiday actually. So, pag may ginagawa ka raw, ibig sabihin, kinoconsider mo pa yung sarili mo pala. Hindi ko yung andito ka lang, alam mong, ay, salip na, ang iisipin mo sarili mo na lang, pamilya mo na lang, iisipin mo pa iba. So, sakripisyo yun, di ba? Kasi sa pagkain, madaling pagkain. Ikaw ba magluluto ka para sa iba? Kakain yung iba? Normally, hindi kasi sa'yo lang. Pero pag kailangan pakainin yung iba, i-extend mo yung gastos, yung oras, yung effort, di ba? Ganon din, pag ang iniisip mo, hindi lang yung sarili mo. Iniisip mo, baka si ano, ay baka si ano, ganyan, ay baka si ganyan. Nanghina, matisod. Sample lang po yun. Actually, another verse. And then sabihin ko yung point. 1 Corinthians 13, love chapter. Kaya sabi sa, ano ba to?
1 Corinthians 13:5, sabi dyan, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, ama, is not easily provoked, thinketh no evil. So obviously, yung chapter, di ba, about love. Isa daw sa mga property ng tunay na pag-ibig, yung behavior mo, iniisip mo nga, hindi pangit. Especially, kanina rin, iniisip mo ibang tao, hindi lang yung sarili mo. So, ang point natin dyan is, it will require so much of us. Especially watching for another man's interest. Kasi nga, pag naglilingkod ka to obviously, yung iba ay kunwari lang, yung iba, nabanggit ko sa Bill Gates, diba, gagastos daw siya, gagastos ako, magdo-donate ako. Para mapabuti kayo. Pero in the back of his mind, may plano siyang iba. Lalo siyang kikita. Obviously, hindi tayo dapat ganun. Iwasan natin yun. Kaplastikan yun, hindi lang. Demonyohan yun. Guguloy mo, sinabi mo, ganito, nag-donate ka, tapos. Kaya, i-practice natin itong sinabi dito sa Romans, sa Paul to Puntahan ko na rin yung Philippians 2:4. Philippians 2:4, sabi dyan, look not every man on his own things. Okay, pansinin niyo po yung structure dyan parang mali pag-umpisa lang. Sabihin daw, huwag mong tingnan yung sarili mo. Pero isang kahit sa Tagalog, ganyan tayo para maparating natin yung gusto sabihin. Pero pag binuo mo yan, hindi naman masamang tingnan mo yung sarili mo, pero, but every man also on the things of others. Ibig sabihin, huwag kang makasarili. Hindi ikaw lang, puro ikaw, me, myself, and I. Ayan, alam nyo na yun So again, parang parang basic na topic na pinupukpok lang natin. Pero ngayon, imagine nyo na yung sarili nyo na pag naglilingkod kayo, asahan nyo na to, asahan nyo na to. Kasi, yun exactly yung talagang sacrifice. Otherwise, hindi magandang sakali man. Iba kasi ganun parang mga politiko. Nakitang tao lang. Think about number 1, willingly done. Number 2, accept the fact that we cannot help but lose something. And then, it will require so much of us. Number 4. Number 4, basically, we need to deny ourselves. Sa Tagalog, kailangan, minsan gusto mo na, gutom ka na, hindi ka pa kakain. Kasi, may gagawin ka pa sa iba. Ano yung ginagawa pa sa iba na minsan madidelay yung pagkain mo? Ha? Tuturuan. So, willing na lang. May, nagkataon. Kaya tayo binaplano natin. Hindi tayo malipasan ng gutom. Pero kung sakaling talaga na andun sa tulad yan, malilate ka na. Okay? Eh, so, willing. Siyempre, may oras yan. Lang hintayin ka namin. Kung sakaling di ka na pagplano, pero still, gusto mong gampanan yung gawain ng Diyos, para sa iba, hindi ka muna kakain. Di ba? So, kaya sabi dito, mag-sacrifice ka talaga, self-denial. Hindi mo naman sinasabing, hindi naman ako gutom pero gutom ka, pero saka na, or konti na lang. Or yung, kasya lang sa isang tao yung pagkain, dalawa kayo. So, di-deny mo ng konti yung isa, kalahati. Kaya mong kainin lahat yun, pero kailangan din niya. So, i-deny mo yourself. Deny yourself. So, marami po tayong example dito actually. Ano yung mga particular na bagay na di-deny mo yung sarili mo? Yung sa example ko, pagkain, Pero wala sa actual na natin. Sa Genesis 44, kilala niyo ba si Judah? Anong ginawa ni Judah nung ipapastay na si Benjamin kasi nahuli sila? Actually, sinet up sila. Pero, ang pangako niya, sa tatay niya, ibabalik niya si Benjamin. So, nagka-loko-loko, hindi na lang nangyari. Pero anong ginawa ni Judah? Nag-sacrifice, sinakripisyo niya? Anak niya. Diba yun? Si Ruben yun Nabasa, ready, go. Now therefore I pray thee, let thy servants abide instead of the land upon one mighty Lord, and let the lad go up with Israel. Ano yung minsan mga kailangan nating i-give up? O sakripisyo or i-deny sarili natin para sa iba?
Actually, hindi niya ginagawa Benjamin to kay Jacob eh. Kasi sabi ni Jacob, mamamatay ako pag wala. Wala na kasi Joseph, wala pa si Benjamin. So, pero ang ginawa ni Judah, dahil nangako rin naman siya, dininay niya sarili niya ng freedom. Hindi naman siya si Benjamin yung gustong slave eh. Di ba? So, minsan ganyan po tayo sa ministry. Tanggapin natin yun. Mahirap yun eh. Malaya nga ako eh. Tuloy, Sabado, kung sabihin natin ka, ewan ilasan yung dito. Yung talagang commitment nyo sa Panginoon, talagang soul winning ako. Kahit ano mangyari. Malaya ka naman eh. Amen. Pero para ka nang inalipin yung sarili mo, hinayaan mong alipinin ka, yung Sabado mo, sa halip na sa'yo na lang, sa pamilya mo na lang, tulog na lang, gagawin mo, gigising ka pang maaga, para maligtas yung iba. Para sa Panginoon, kasi mahal niya yan. Mahal ng Diyos yung mga yan, ayaw mo sa impyerno. So dahil may kalayaan ka, kahit may kalayaan ka, i-deny mo yung sarili mo ng freedom. Ano pa? Bilisan ko lang to para mamaya na natali natin. Exodus. Sino pa yung kilala nyo na nag-sacrifice? Na dapat natin gayahin, hindi exactly pero at least yung prinsipyo makita natin ng denial of the self. Dahil sa sacrifice. Sino? Kita nyo na di ba? Sino? Moses, sabi niya, yet now, if thou wilt forgive their sins, so pinapag-isapan ng Diyos na magpatayin yung mga di ba? Israelite, sabi niya, kung hindi mo sila kapatid, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. Ano yung willing si Moses na i-give up? Ha? Alisin daw siya sa libro. Ano ba yung libro yun? Sinabi mong Book of Life? Kung tinanggal ka doon, impyerno ka. Wala po sinabi, di ba? Pero yun nga, napansin ko yun. Yung iba, ganun yung sinasabi. Kaya mali yun eh. Wala sinabing Book of Life dyan. Hindi yung sinabi kung anong book. Pero, ano ba yung sinulat si Moses na advantage niya, sabi niya, kahit alisin mo na ako doon. Wala sinabi So, pwedeng Bible, pwedeng yung kumbaga basahin ko na lang ako. Rewards. Ganyan yan. Either pagkilala, pwede na sa Bible. Ibig sabihin, parang hindi na ako makilala. Sikat sana ako. So, kahit wag na. Mas mahalaga sa akin, patawarin mo sila, Lord. Sabi niya. So, nag-sacrifice siya, di ba? Either reward, pagkilala, basta reward na rin, general. Ganun ba kayo? Gagawin niyo ba yan sa kapwa niyo? Hindi kanyo kanyang kapwa. Basta kailangan, pag alam mong tama, dapat sana. Pero minsan baka agawan pa tayo na, nabanggit ko to yung credit, mamaya. Napabaho, ganyan yan eh. So, pero kahit sa church, ganun din. Huwag niyang gagawin yun sana. Sacrifice mo na yun. Mamaya ako tatali to, pero nakita lang natin, may example si Judah na maganda, si Moses din na maganda. Kasi nga, alam niya, sayang naman yung papatayin ng Diyos lahat yun. Sabi ng Diyos, gagawa lang ulit ng bago. Sa'yo manggagaling. So, dahil willing siya mag-sacrifice, pati yung reward siya, Lord, pwede yun na, burahin mo na lang. Ano ba? Si Ruth, ano sinacrifice ni Ruth? Dahil si Ruth, siya yung anak mo yun, Saan siyang bansa? Saan siyang bansa? Moabite siya, di ba? Ano sabi niya? Nung namatay yung asawa niya, namatay yung tatay ni Naomi. Sino yung bumalik? Letter O? Oprah ba? Orpa. Nailito rin ako dun eh. Orpa. 2:11. And Boaz answered and said unto her, it hath fully been shown me all that thou hast done. Anong ginawa niya? Unto thy mother-in-law since the death of thine husband, how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, kung saan ka nanggaling, and thou art come unto a people which thou knowest not heretofore. Dati mong hindi kilala itong mga Hudyo na to, inawanan mong dating Moab, inawanan mo yung paiging Moabites. Anong sinakripisyo niya? Former identity or nationality.
Tayo minsan, nasa Amerika ng Pinoy, Pinoy pa rin eh. Okay lang, walang problema naman doon kasi hindi ka naman na-require ng Diyos sa paglilingkod na, di ba? Pero paano kung kailangan mong iwanan yung, ano yung madalas dyan? Ay, Muslim ka dati. Di ba? Sa kaligtasan naman yun. Pero kahit sa atin, kunwari, kung natin lang ha, sino ba yung mga faction na ano daw sa Biden ko sinabi, mga Ilocano daw, tsaka sino kalaban Ilocano? Bisaya. Kahit mga taga Davao, tsaka Manila, ganyan yan eh. Pero taga Davao ka, for example, pero gusto mong mawin yung kapatid na medyo fanatic sa mga ganyang bagay. Ano naman yan? Hindi mo pa papatalo yung sarili mo doon para lang mawin yung kapatid. Wala yun. No? Taga Davao, hindi. Taga Manila na rin ako. Ano naman yan? Kasi mga babaw na gano'n. Pero minsan malaki kasi yung pride ng ibang tao sa kanilang pinagmulan. Na again, wala nang masama sana, pero pag pinag-usapan ay pagawin ko sa Diyos, kung kailangan mo i-give up yun, masama ba na i-give up mo yun? Give up mo yun. Kasi may mga sarili Diyos-Diyosan yung Moabites, di ba? Hindi, Katolik ako dati. Basta, Katolik ako. So sana willing tayong, ano magandang example para sa atin. Kristyano ka na, gusto mo lang mawin yung para lang magkaisa kayo. Basta, pag yung mga ganyang kababaw, sana kaya natin i-sacrifice. Tuloy ko na lang, medyo mahaba kasi ito eh. Ano pa yung kaya mo i-sacrifice at minsan kailangan mo i-sacrifice? Alam niyo na to kay Esther, anong gusto niyang i-sacrifice? O willing siyang sacrifice. Ano yun? Doon lang siya sumikat eh. Anong ginawa ni Esther? Bilisan ko na lang eh. Yan. So sabi niya sa bandang uli, and if I perish, I perish. So may kailangan, hiningi sa kanya na pabor si Mordecai kasi nga papatayin lahat ng Hudyo. Alam niyo yung kwento. So pwede niyang iligtas sila. Paano? Sabihin niya sa hari. Kaso lang, mayroon sila pag hindi naman siya pinatawag kasi pumunta siya doon. Pag hindi sa kanya in-extend yung scepter, patay siya. Ganyan katindi itong mga to eh. Ibig sabihin, ayun, maistorbo. Nagawa ko yung gusto ko. Kaya mga asawa natin, kahit anong oras, pwedeng di ba? Kahit nagtatrabaho ka, te-text ka, natawagan ka. Di ba? Paano pag ganun na yun, patay ka pag nag-text ka. Then, siyempre, mali naman yun. Pero, sa kanila kasi ganun, mga kaunal kasi ito, tsaka mga mataas ang pride. Ganun yun. So, pag hindi mo basta-basta pwedeng kausapin yung hari, importante siya. Importante yung niya eh. Kasi nga, mas importante yung mga affairs ng hari para sa kanya. Hindi na. So, ginawa ni Esther, pumasok siya. Kahit na sabi niya, kung patay. Ano sinacrifice niya? Buhay niya. May isang example pa si Jephthah, pero maling example yun eh. Hindi ko na tinake yun. Hebrews 11, kayo mang sabi anong willing i-sacrifice dito? At saka sino? Yun dyan. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Sino yan? Moses. Ano yung willing siya i-sacrifice? Pleasure, di ba? So, alam mo yung kwento ni Moses, hari na siya, anak siya ng hari, o anak siya ng anak ng hari. Basically, royalty na siya. Hindi siya pinapahirapan, hindi siya nagtatrabaho, ayaw niya. At pwede pa siyang makasalanan yung Egypt eh, basically. Pag hari ka, sinasabi natin kanina, pwede mong gawin lahat. Asawa mo, kabit, okay lang yun. Walang mag-asabi sa'yo, hoy, siya lang asawa. Ha? Walang ganun sa panahon nila, tsaka sa lugar nila. Pero alam ni Moses, mali yun. Kasi nakripisya, umalis siya doon. Kaya nyo bang gawin yun? O ba kahit ano yung nabanggit sa akin kanina eh. Nabanggit ko sa inyo dati, nung bata ako, di ba? Sabi niya, si dadin dyan. Ang mahal ng kaset ng mga Android. Ang mahal nun, panahon namin. Kaya mong iwanan yung dati mong music, nung unsaved ka pa? Kaya mong iwanan? Sagutin nyo lang sarili nyo. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ng tanong kasi, tama bang makinig ako kay Sino bang ngayon?
Taylor Swift. Tama ba yung makinig tayo doon? Sagutin nyo. Kanina pa? Tama ba makinig? Sino sikat ngayon? Kay... Yan, isa inaalam ko yan eh. Mga... SB19. Ano yun? Ha? Ano yan? Wala narinig yun. SB. Starbucks ba yan? Sino man yun? Tama ba makinig ka doon? Pastor, bawal ba naman yun? Bawal ba mag-short? Ang babae. Lalaki, hindi ba palda yan? Pero ano pa? Bawal ba magpakulay ng buhok? Bawal ba magpa-long hair ng lalaki? Ang hirap sabihin, bawal. Kasi sa atin dito, may bawal, pero kadalasan yan, talagang kayo din ang mamimili. Kailangan namang pilitin kayo. Lalo na sa music na pinapakinggan nyo. Kung dito, hindi nyo ginagawa sa bahay, napanood, sinusuot. Diba? So, simpleng bagay pa lang yan, ha? Pero madalas, kahit sa mga Kristiyano, hindi maiwanan yan. Simple pa lang yan, napakadaling iwanan yan kasi dami ng alternative dyan. Eh. Men, ano pa yung mga pleasurable? Pleasurable. Yan. Gastos na hindi naman kailangan. Diba? Bagit kanina yung ano, yung kabit-kabit. Yan, matindi na yan actually. Ano pa? Yan, pleasures. Inutang mo, ninakaw mo. Obviously, masama yun. So, dapat, willing tayo yung i-let go yun. Dapat. Sayang naman. Sakripisyo nga eh. Mag-usapan natin eh. Yan talaga. So, freedom, rewards, former identity or nationality man yan. And then life. And then pleasure. Para lang mag-usapan natin. Lahat yan po. Mga example to biblical examples yan. Moses, ang Panginoon nga. Mamaya, dito siyempre, bid up Jesus. Siyempre. So, yun ang number 4, we need to deny ourselves. Last, pero meron tong 6 na sub-point. Paano ka magsasakripisyo? Dapat ikaw ay unselfish, no? So, may gagawin ka unselfish acts or judgment or service. Pag sinabing unselfish, pag sinabing selfish, puro ikaw. Gusto ko yun kasi ako eh. Kasi gusto ko eh. Bakit hindi? Akin yan eh. Ganyan. Amen? Again, basically, hindi masama yung kaso pag naglilingkod ka na sa Diyos at you want to gain the more. Hindi ka satisfied sa 100 kaluluwa lang. Yeah, okay na yung pastor eh. Baka wala eh. Sakripisyo. So, minsan, sabihin ko sa iyo, yung picture ng isang taong naglilingkod sa Diyos, hindi ka na nagtatanong, ibig sabihin, nga wala na akong ganyan. Normal yun. Yun talaga yun. Huwag ka na magtanong. Obviously, meron din tayong threshold dyan. Hindi naman sinabing, pastor, ibig sabihin, hindi ka na matulog. Eh. Hindi ka na gasto sarili mo, pastor. Hindi naman eh. Hindi naman sinabing ganun eh. Pero at least huwag ka magugulat na, pera ko yun oras ko yun So ito yung mga unselfish acts na again, biblical example na dapat natin sundan at dapat magandang sundan natin. So number 1, actually dalawa kay Abraham. Sorry, isa lang. Kay Moses na naman. So number 1, alam niyo Genesis 39, yung sila ay naghiwalay ni Lot. Ano sinakripisyo ni doon? Abraham. Pansinin nyo sabi niya, is not the whole land before thee, separate thyself, sinabi niya kay Lot. Kasi nagkakasikip na sila eh, marami silang hayop. I pray thee from me, if thou wilt take the left hand, I will go to the right. If thou depart to the right, I will go to the left. Pansinin niyo dito, si Abraham supposedly yung uncle, nasa kanya dapat yung mamimili una, di ba? Kasi siguro, alam niya rin siguro, nakalnal to si Lot, para lang walang gulo, para lang magkaayos agad tayo. Ikaw na mamili. Palibasa naman, marami nang silang, mayaman naman sila pareho eh. So, pero kung makasarili ka kasi, ikaw yung unang mamili. Amen? Kaya point ko dyan, takes disadvantage position. Minsan huwag kayong magulat doon. Minsan talagang gano'n pag magbibigay ka. So, bakit hinayaan mong gano'n? Bakit
Talo ka dyan, pastor. Kahit di, pastor. Brad, talo ka dyan, Pinagbigyan mo si yung nagtrabaho ka dyan. Pinaghirapan mo yun ng ilang taon. And then. Para sa ministry, hindi mo na isipin yung sarili mo. Gano'n. Nangyari sa atin yan, Alala ko tuloy halala. Sakripisyo. So, sila naman nasira doon. Yun ang gusto, ayaw natin masira sa kanila at sa mundo. Bilang church na gumagawa ng kalooban ng Diyos, kahit tayo na yung mabudol, wag lang tayo yung gaganti. Hindi niyo yun? Sila ang talo doon kasi wala kang talagang masabi sa atin. Umalis tayo doon ng wala lang, alam nilang disadvantage tayo doon, naghirap tayo doon, ginawa lang natin yun dahil sa pangako nila, at kunwari, spiritual sila nung una. Hindi naman tayo sasabak doon ng gagastos ng sakripisyo kung walang usapang maayos, So ngayon, wala silang masabi. Kahit sino magtanong dyan, hindi ko sinasabing, hindi ko siraan, hindi ko sinasabing, di ba? Pag may nagtanong, paano nangyari dyan? Sabihin ko ng totoo, sino may sira ngayon? Sila. Sa halip na nag-ipon na silang reward, wala, minus pa. Tayo, iwasan natin, di ba? Na, binudol ka naman, budulin mo rin. Huwag na, baka magsira ka pa dito na, sirain. May sira ng sarili yun. Huwag wala nag-maintain. Naintindihan niyo ba sakripisyo? Hindi ka, take disadvantage position. Napaka masisira tayo doon pag tayo makasarili. Sila, hindi mo, sige ka, mamili. Ano pa? Si Joseph. Ano ginawa ni Joseph? Namatay na si Jacob. Anong gagawin ni Joseph? Aha! Gantihan ko na itong mga loko-lokong kuya ko. Diba? Pero sinabi niya, now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly to. Di biruin mo yun. Kung ikaw makasarili ka, yari kayo. Wala naman na si tatay. Diba? Titirisin ko na itong mga to. Ano ba si Joseph doon? Parang Pharaoh na siya. Dahil hindi siya makasarili, hindi niya inisip yung ego niya. Ginawa niyo ako ng ganyan, Hindi. Ganyan pag naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Para basta pag abuso ka, di patuloy mo yung pang-abuso. Pero, di ba? Minsan kailangan mo, diba, ano naman ito, mga kapatid niya man. So still, loko-loko Hindi yung ginawa sa kanya, binenta siya sa slavery. Kaya dahil hindi siya selfish, tayo minsan ganun. Minsan palipasin na natin ginawa tayong masama. For the sake of the ministry, hindi na tayo gagante or kung ano man yan. Kaya ang point dyan is, sharing personal possessions. Kasi mayaman na si, masabang yaman naman niya ba't ibang mayaman ba? Sineshare ba sa atin yung ano nila? Bakit hindi? Selfish sila sa kanila lang yun. Pero pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo mawala yung magbibigay ka ng, pinapakain mo sila, binibigyan mo sila ng ganyan. Pati oras mo. Hindi ko nga sa inyo yung, konting pagkain lang, sumasabay lang. Pero, yung oras lang, maniwala ako, nakakapagod. Kaya pag Monday, pagod na pagod ako. Hindi lang sa salita, sa isip. Kanina pa, iniisip ko na naman yun. Pag-usapan natin kanina. Bibigay mo oras mo, lahat. Diba kaya yung mayaman, talagang binibigay nilang oras, buong oras sila para kumita. Paano pag divided ka? Okay lang, pero siguraduhin mong saan mo nilalagay yung oras mo. Yun nga, sa paglilingkod, sakripisyo ka. Pero mamaya, makikita natin, may gain yan. Alam nyo na rin yun, diba? Haluluwa. Reward sa langit. Ano pa? Sino pa? 4 na lang. Balik kay Moses. Naulit to Numbers 11. So may pagkakataon na may mga si Eldad and Medad, madaling pagpantang
Eldad and Medad, nasa tent daw nagpa-prophesy. Anong ginagawa nun? Ano yung prophesy? Prophecy. So again, dalawa yan ha, foretelling or forthtelling. Sabihin, either sinasabi niya yung future or nag-preach basically. Ang galing mag-preach niya, ano? Anong gagawin mo pag may nakita ka mas magaling pa sa'yo mag-preach? Ngari, ako si Moses, tapos nakita ko sino mag-preach sa huli dito. Si Rain ba? Galing nito na. Pasto, mapalitan ka na no, mapatalsigin ka na. Mas magaling na sa'yo eh. Nang ginawa ni Moses, napakamakapangyarihan ni Moses na pwede niyang gawin basically lahat ng gusto niyang gawin. Takot sa kanya yung mga tao eh. Kasi sabi niya, and Moses said unto him, sabi kasi ni Joshua, uy, may iba nagpa-prophesy dun, oh. Forbid them. Huwag mo silang pahintulutan. Pagbawalan mo. Yung sinabi kong bakit, no? Pero pag prophesying, malamang ano yan, either magaling, ginagamit sila ng Diyos, or may mas alam pa kay Moses. Kaya sabi ni Joshua, hindi pa rin magano si Joshua dito ng panahon na to eh. Pag ano ka spiritual eh. Ang sabi ni Moses, envious thou for my sake? Naiinggit ka sa kanila para sa akin. So pa sabi, dapat maiinggit ako sa kanila, magaling sila. Sabi ni Moses, would God that all Lord's people were prophets? Sa Tagalog, hindi ba gusto ng Diyos na lahat nga tayo dapat prophet? Amen. And that the Lord would put His Spirit upon them. Yun ang gusto niya eh. So, nung point natin dito, so again, maganda yung Espiritu ni Moses, pero, alam mo, pag nasa place of leadership ka, minsan ganyan. So, finifeed yung ego mo ng iba na, lalo kung medyo may butas din yung karakter mo, yung sabihin. Kaya kanina may sasabi, Pastor, galing mo, ganyan. Hindi nyo kailangan sabihin sa akin yung gawin nyo lang yung sinasabi ko eh. Yun na yun. Amen. Alam ko din kung sino papakinggan ko at kung may mali. Inaalam ko lahat yan, hindi mo kailangan sabihin yun. Kaya red flag yun pag ganun. Si Joshua siguro, yun nga. Moses, dapat ikaw lang ang bida. Ano to, kulto? Kaya ang point natin, kung nagsasakripisyo ka, sub-point to sa unselfish acts ha. So number 1 kanina, take disadvantage position yung kay Abraham. Sa halip na siya mag-decide, na mas kunin yung maunang magdesisyon, left or right, sige, ikaw na mamili. Ganyan na sakripisyo, sige, ikaw na. Mauna ka na. Ikaw na ang magaling, ikaw na ang mayaman, ikaw na ang mauna. Pero, dito kay Joseph din pala, no, sharing personal possessions. So, pera niya, napapakain niya pa sa iba, di naman niya, ano niya pala yun, no? Pero still, ginawa siya ng mali nun. So, pero, dahil nagsasacrifice siya, sharing personal possession. Nandito naman kay Moses, sharing credit or position. Ito niyo yun. So, pag hindi ka selfish, okay lang sa'yo i-share. Magaling sila. Magaling. O, di, sige na. Sila na. Ito niyo yan. Amen. Sana ganun tayo, ha. Kasi wala naman nawala sa'yo kung magaling din siya, di ba? Amen. So, paano iba? Humahanga sa'yo dati ngayon, sa kanila nahanga. Hindi humahanga sila. Yung iba, parang may mga wala talaga sa'yo, eh. Sa church, minsan, nangyayari din yan. Bakit? Kasi sa church, minsan, di ba, yan. Yung iba kasi ginagawa yun, eh. Ang galing ni Pastor, may blessing ako, bigyan ko si Pastor ng 10,000, kunwari lang. 10,000, Pastor, na-bless ako sa iyo. May mga ganyan po. Hindi ako nagpaparinig, pero nangyayari yan. Nag-preach rin. Pastor, may masala. Dito ko na nabibigay ka. Nakita nyo na? Nakita nyo yung dapat ako lang dito. Ako lang yung magaling. At pag may nagsabi dyan na si Moses hindi gano'n. Sana hindi rin tayo. Amen? Amen. Nangyayari po yun. So, anyway. Sa inyo kasi, kaya ako sinasabi sa'yo pag sakali mangyayari. Hindi ko sinabi nangyayari dito yun. Okay, so share the credit or position. Kaya mo, magaling din, magaling. Pero letter D, number 4 sa unselfish acts. Ito mas matindi actually ito. Jonathan, kilala si Jonathan. Sino si Jonathan? Best friend ni David. Anong ginawa ni Jonathan? Sa 1 Samuel, siya yung siya dapat ang
papalit sa hari kasi ang sanlibutan ganun ang kalakaran, no? Anak ng hari, hari yan. Pag 5 kayo, patay mo yung 4. Ganun yung, obviously mali yun. Saan ba ako? 18. Anong ginawa ni Jonathan? And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even his sword and his bow and his girdle. So, yung mga gamit po ng hari, di ba, kahit saan po yan, may boss kayo, hindi lagi pero madalas yan, syempre. Ikaw, boss ka niya, mas maganda pa yung sasakyan mo, cellphone mo. Yung cellphone, pwede kasi, yan madalas ay hindi, di ba? Ganun din lalo sa mga general, kunwari, yung baril niya o yung nasakupan niya, yung pera, sweldo niya, laging mas lamang po yung mas mataas. Si Jonathan, anak siya ng hari. Pero dahil alam din ni Jonathan, na isang araw kasi, di ba, ni-reject si Saul, therefore, pati yung kanyang house, yung sambayan, yung pamilya niya, at inanoin kasi ni Samuel nga si David. So, alam din niya yun. So, binigay niya yun. So, anong point natin dito? Giving up, kanina, sharing credit or position. Ngayon, giving up credit or position. Pag kailangan, hindi sinabing lagi. Ako ay nag-sacrifice. Ikaw na, pastor. Ikaw na. Humble ako eh. Hindi naman kailangan. Hindi ganun Pero pag kailangan, para itong panahon kasi nito, nagkaalaman na dito na galit si Saul kay David, therefore, gusto siyang patayin. So siguro, binigyan niya siya ng magandang gamit o para pakita yung tanggap niya, Tanggap niya na next hari dapat si David na. Amen. So, sinakripisyo yun ang hirap gawin ito. Amen? So, kayo nakakita ng ganyan. Kaya nga, may preaching ako about Jonathan, napaka-spiritual din yan. Nakalala niya, pagkaibigan nila. Ang nangyayari sa church dito, pwede rin, di ba? Kahit saan, basically. So, willing ka ba? Kung nag-sakripisyo ka para sa tama, dapat willing kang give up yung credit position. Dalawa na lang. Daniel, anong gusto niya i-give up? Kaya niya i-give up. Give up niya. Si Daniel. Dami actually, Pero dito, yung siya ay re-rewardan na ni sa writing on the wall. Alam niyo yun? Nagsulat yung wall, natakot, nanginig si sino to? Hindi na bukod si Sir. Yung Belshazzar. Belteshazzar, siya yun Hindi. Si Belshazzar, may kamay, walang tao, nagsulat, nanginig. Sino makakapag-interpret niya? Kasi omen yan yung ano man yan Wala. Kaso may yung mga nakakatanda, may kilala ng tatay mo, may matindi ditong Hudyo Patawag mo yan. Sabi niya, si Daniel yun. Sige, interpret mo lang to kahit anong bibigay ko sa'yo. Sabi ni Daniel. Kasi alam niyo na mamamatay na mamayang gabi yung taong yun Sabi niya, sa'yo na yan. Pero gagawin ko pa rin yung dapat kong gawin. Ano yung sinacrifice ni Daniel? Gifts or credit, rewards or material gain basically. Kung ay magdo-donate sa atin dito na sino, parang pero kailangan ganito ipi-preach mo. Dapat palitan mo yung pangalan nyo dyan. Dapat ako yung lagi bida sa bibig mo dyan. At kampi ka sa Israel kung ano man yan. Ay abante kung ano man yan. Gagawin mo ba yun? At least may building tayo kay Bante. Yaman naman yun. Nasa iyo, pero hindi dapat. Kunwari lang. So, kailangan mo, sa akin na nga yun. Sa akin na nga yun ganun din naman. Mag-fish ka din. Mag-church din naman kayo. Gagawin namin yun kahit wala niyan. Amen. Kasi sinasabi dito, trabaho naman yan talaga. Kalooban ng Diyos na interpret niya para malaman nila.
At napakita, ang Diyos talaga, yung Diyos ni Jengel, di ginawa niya pa rin, pero sa'yo na yan. Hindi ko na kailangan yan. Minsan, kailangan mong magsakripisyo, pati yung material gain, serving without material gain. At lagi sasabi siya, pag pastor ka, mag-mission ka, tapos ang usapan lagi pera. Kaya ano ba ang kitain ko dyan? Hindi ka handa hindi ka pastor talaga. Doon ka sa KCF, pwede ka doon. Pagbulahan ka doon. Hindi ka pwede dito. Umpisa pa lang. Actually, hanggang matapos, ganun din pala. Pero lalo na pag umpisa pa lang. Hindi ka handa. O baka hindi ka talaga dapat. Ganun pala. Last. Si Jesus tsaka si Paul. Ano sabi nila? 1 Corinthians. Binasa natin kanina to. Hindi, iba to. 1 Corinthians 10, 33. 33, hindi 23. Even as I please all men in all things. Obviously, hindi kasama dito yung compromise, ha? Pero kung hindi siya magko-compromise, lahat ng tao, piniplease ko na. Ibig sabihin, hindi niya ino-offend, di ba? Ayan, mga sa halala. Hindi niya piniplease. Piniplease niya pala. Pero hindi compromise, ha? Sabi niya, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Tagalog, ang hirap i-please ng tao, di ba? Pero kung yun ang ikakaligtas nila, kahit mapasama ako, kahit hindi ako kumita, mawalan pa ako, di ba ganun nangyari sa halala? Eh kung inipon lang natin yung pamasahin natin doon, dito na lang tayo nag-soul winning eh. Ano man, umunlad pa tayo. Amen, di pa ako nagkasakit. Okay lang, para maraming maligtas. Ganon din sa Panginoon, di ba? 2 Corinthians 8:9. Anong ginawa ni Paul kung di siya nagsipag? No? Ano mangyayari? Konti lang ang churches, konti lang maliligtas. Ang Panginoon, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ang Diyos sa langit eh. Yet for your sakes, He became poor. Diba? Nagkatawan tao, mahirap pa, buti man lang kung pinanganak siya dito, hari. Madali niya ma-accomplish yun, kaso sobrang dali, hindi mangyayari. Wala mangyayari sa... May pilitan lang tayo para ginawa sa atin ng Kastila, di ba? Sige! Katolik na kayo ngayon, ha? Kristyano na kayo, ha? Sige po, sabi mo eh. Ano nangyari? Naligtas ba yung mga yun? Siyempre hindi. Jesus, alam niya, ang paraan is mamatay para sa atin, mahirapan. Ginawa niya yun. That ye, through His poverty, might be rich. So, bukod sa maligtas, magkaroon din ng rewards. Kaya basically, last sa unselfish acts is giving up everything else. No, lahat na. Ngayon nga, buhay na eh. Esther eh. Yung kay Esther, buhay sa buhay lang yun. Ha? Lupa lang yun. No, hindi rin selfish kasi nga, buong ano nila eh, race nila. No? So, sum up natin. Balik tayo sa kaninang Romans 12. So, naglilingkod na ba tayo sa Diyos? Siguro to some degree. Kasi nga, yung gising niya, minsan, nahihiya ba ako sa... Dapat ba akong mahiya sa inyo pag gumising kayo maaga? Minsan nahihiya ako sa inyo. Gigising na naman siya, saan ba ng maaga? Huwag na kaya natin. Tagilan na kaya natin to. No, nakakahiya naman kay DM eh. Naantok-antok pa siya eh. Di ba? Ayun. Nakakahiya naman kay Kuya Jun. Ganun ba yun? Hindi. Kasi nga, una ako naggumawa niyan. Pangalawa, ginawa rin para sa akin yan. Amen. Pinagpala tayo at pagpapalain pa, hindi lang sa lupa, sa langit. Sabi nito, I beseech you therefore, by the mercies of God, that you present your bodies. Sabi ng iba, yung bodies dito, yung ano daw, holy, spirit, soul, and body daw. Para sa akin ito yung bodies kasi maraming kausap siya eh. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa Diyos. Amen?
Pwede siguro yung kaluluwa mo minsan, yung emotion mo. Lahat yan. Parang sinakripisyo mo. Kaya sabi nila, holy and acceptable ka. Kasi iba nga, sabi nga, maglilingkod siya sa Diyos, pero loko-loko naman siya. Mag-soul winning ako, pero Monday to Friday, nanakaw ako. Hindi rin ganun. Kasi parang hindi rin na ganun nun eh. Hindi acceptable yun. Man, actually, yun nagpapahirap dyan eh. Pero nagpapadali rin. Kasi pag ikaw banal ka, sabihin, madaling maglingkod. Which is your reasonable service. So, yun na po. So, sacrifice. Puro na lang sacrifice. Narinig nyo na ba yung mga gano'n? Hindi pa nga nag-sacrifice yung mga gano'n, yung mga arte. Dumi siya na anak, hindi rin siya naturuan, pero isipin lang natin yung huli natin na si Paul nga, lalo si Jesus. Diyos na nga siya, namatay pa para sa kasalanan mo. Amen? Ano, para lang sa wala, hindi nga para sa wala eh. Para sa kaligtasan ng mo una, niligtas ka na eh. Para sa iba. Amen? At yun ang gusto ng Diyos. Para sa Panginoon din yun. Okay? Ayun. So, konting sakripisyo lang yan. Yun ang gusto ko sabihin. Ayaw kasing i-rhetoric to. Iba, OA naman eh. Narinig nyo na ba iba? Nagsabi, I will give my life to Jesus. Mamamatay ako para sa Panginoon. Alam tayo ng Bible. Ako, sakit sa ulo niya. Hindi, mamamatay ka, hindi ka mabuhay eh. Yun yung sabi ng meme eh, di ba? Tama din yun eh. Utang na loob, huwag kang magsabi ng ganyan kung hindi ka nag-aaral, attend, naglingkod sa Diyos, mamamatay ka pa. Sabagay, madaling mamatay. O sige, patayin mo. Kaya hindi ka rin papatayin demonyo kung wala ka nang kwenta sa kanya kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Ba't ikaw papatayin niya? Papatayin niya yung mga may, mga against siya, di ba? Gustong patayin niya tayo. Tayo talagang matinding maglingkod. Are you willing to sacrifice? Amen. Are you sacrificing? Yun ang tanong. At yung future pa, kasi iba, minsan, pag nanghina na talaga, kasi mga 3 years lang to, pag hindi pa ako yumaman, alis na ako. Ganun palang sakripisyo lang, mabilis lang po ang buhay. Amen? Amen. Saglit lang yan. Anyway, let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. I pray na kahit medyo basic po yung No power, please charge battery. yun, makipatay nga. Pray tayo eh. Patay pa, ibunot na lang. Demonyo yan siguro. Wala. Okay na. Patay. May ganun pala yan. Wala ko sinong bata yun. Pray Lord, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na nga, medyo basic, Panginoon, yung aming topic, but aminin namin minsan, diyan kami nahihintuan, minsan bumabagal ang aming paglilingkod dahil minsan di kami willing, Panginoon, or pinagpapalagay namin, sobra na yung ginawa namin, sobra na yung sinakripisyo namin, lang. Sabi niyo, Lord, yung aming hinanda niyo para sa amin ay hindi kami pwedeng magsabi sa inyong kinulangan nyo kami, Lord. Dahil ito po ay sulit, hindi po labis-labis pa po, Panginoon. I pray na hindi namin yung bagay na yan. Kung doon na kami, kung sakali, doon na kami talaga sa paglilingkod. Nahihirapan kami, Panginoon. Tumingin lang kami sa inyo, Panginoon. Kaya po yung nagbigay ng lahat-lahat na example. Provision din naman. Hindi kami makapagmalaki sa inyo kahit nagbigay kami ng pera, for example. Kayo din naman yung nagbigay ng pera. Lakas, talino, Panginoon. So I pray maging maayos ang aming attitude sa paglilingkod, especially sa itong bagay lang, sakripisyo, Panginoon. Kayo po yung unang nagsakripisyo, so we take this something as a privilege, hindi sakripisyo nga po, Lord. Something na hindi ka maglilingkod dahil lang sa ganitong bagay. So I pray, Panginoon, again, lagi namin kayong maalala, kami makatingin sa inyo, kami sa inyo, para yung sakripisyo ay madali namin gawin to, Lord. At sa tamang attitude, Panginoon, tamang paraan, tamang level. Yan lang po, Lord. Again, kayo pa mag-iisa sa bawat isa. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray.